Nagsimula ang kwento sa isang batang babae na nagmamadaling umuwi para maglaro ng paborito niyang video game nang biglang lumitaw ang truck at siya ay nasagasaan. Natagpuan niya ang sarili sa katawan ng isang prinsesa, agad na bumagsak sa sahig habang ang mga katulong ay nag-aalala, at nagmamadali sa paghahanap ng tulong. At nalaman natin na siya ay muling nagkatawang tao sa laro bilang ang masamang prinsesa na si Pride na nagsisilbing huling boss. Ang papel ng kanyang karakter ay ang maging sanhi ng pagbagsak ng bansa sa loob ng 10 taon, gumawa ng mga kalupitan hanggang sa wakasan ng bida ang kanyang paghahari ng kasamaan. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, pumasok sa silid ang kanyang ama, ang prince consort na si Albert, at kinukumusta siya, at sinabi sa kanya na nag-aalala ang kanyang ina tungkol sa kanya. Ang kanyang ina ay nagngangalang Rosa, at siya ang nagsisilbing pinakamakapangyarihang pinuno sa kanyang bansa. Bihira siyang makipagkita kay Pride dahil abala ito sa kanyang mga tungkulin bilang reyna. Ngunit alam niyang may isa pang dahilan. Tinanong niya si Albert tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na babae, dahil alam niyang ang kanyang kapatid ay ang bida na nagngangalang Tiara. Nagtataka siya kung paano niya nalaman ang tungkol dito at pinaghihinalaan niya na mayroon itong kapangyarihan ng precognition, na siyang parehong kapangyarihan na taglay ni Rosa. Dahil dito, sinimulan niyang makita siya bilang tunay na prinsesa ng korona. Ngunit alam ni Pride na hindi ganito dapat ang eksena. Sinabihan siya ni Albert na magpahinga habang palabas siya ng silid. At naalala ni Pride na ang mga tao sa kaharian ay maaaring ipanganak na may mga espesyal na kakayahan. Ang kapangyarihan ng precognition ay isa sa pinakamahalagang kakayahan at angkop ito para sa isang monarko. Kaya ang mga may kakayahang iyon ay pinipili upang pumalit sa trono. Kahit sa laro, ipinapakita ng kanyang karakter ang kakayahang iyon sa pamamagitan ng wastong paghula na mayroon siyang kapatid na babae, na ginagawa siyang isang karapat-dapat na kahalili sa trono. Gayunpaman, alam ni Pride na iba ang kanyang sitwasyon dahil alam niya na bilang huling boss ng laro, siya ay mahahatulan at mamamatay sa huli. Alam niyang may masamang wakas kung saan mamamatay si Tiara o ang kanyang minamahal. Ngunit ayaw niyang pilitin ang wakas na ito dahil alam niyang mabubuting tao si Tiara at ang kanyang minamahal habang ang kanyang karakter ay purong masama. Sa sandaling iyon, may naalala siya at mabilis siyang bumaba sa kanyang kama at tinanong ang mga katulong tungkol sa kanyang ama. Sinabi sa kanya ng mga katulong na umalis siya para magulat sa reyna, at binuksan niya ang bintana, tinawag si Albert habang tumatalon siya sa pasamano ng bintana. Sinubukan siyang pigilan ng mga katulong, ngunit sinabihan niya silang huwag makialam. Sinabihan ni Pride si Albert na huwag sumakay sa karwahe, sinabing may sira itong gulong, na magdudulot ng aksidente. At biglang may malakas na bagzo ng hangin, na naging dahilan ng kanyang pagkahulog, ngunit isang katulong ang humawak sa kanya, na nagligtas sa kanya sa tamang oras. Agad na yumuko ang mga katulong habang nagmamakaawa sila ng tawad, at dahil dito ay naalala ni Pride na pinarusahan ng kanyang karakter ang mga katulong at binigyan pa sila ng parusang kamatayan. Dahil dito ay umiyak siya habang humihingi ng tawad sa mga katulong, na ikinagulat nila. Pumasok si Albert sa silid, tinanong siya kung may ginawa ang mga katulong sa kanya, ngunit sinabi niya na siya ang may kasalanan, at sinabihan siyang huwag parusahan ang mga katulong. Nang araw na iyon, sinabi sa kanya ni Albert na makikilala niya si Tiara sa kanyang ika-6 na kaarawan, at kailangan itong mag-ampon ng isang nakababatang kapatid na lalaki upang magsilbing katulong. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa kastilyo, pinag-usapan ng mga katulong kung paano siya nagbago bilang isang tao. Habang iniisip niya ang pagtanggi sa lahat dahil hindi siya katulad ni Pride sa laro. Naisip niya kung paano buhay pa ang kanyang mga magulang, habang sa laro, dapat ay patay na sila sa puntong iyon ng kwento. Kaya, naisip niya na mababago niya ang kwento sa mundong iyon. Ipinakilala siya ni Albert sa kanyang nakababatang brother-in-law na nagngangalang Stale, na isa sa mga love interest sa laro, sinabing ito ang magsisilbing katulong niya. May kakayahan si Stale na mag-teleport at nakasuot siya ng posas para pigilan ito dahil ilang beses na niyang sinubukang tumakas. Sinabi sa kanya ni Albert na papasok si Stale sa isang kontrata ng pagpapasakop sa kanya bukas para hindi na kailanganin ang posas. Naalala ni Pride kung paano nilinlang ng kanyang karakter si Stale na pumirma sa isang kontrata ng pang-aalipan sa halip na isang kontrata ng pagpapasakop at nagbigay ito sa kanya ng ganap na kontrol kay Stale, kaya't naging alipin niya ito. Nag-aalala siya na sinusundan lang nila ang takbo ng kwento, iniisip na hindi niya mababago ang kwento. Nang gabing iyon, pumunta siya sa kwarto ni Stale, tinanong ito kung gusto nitong makita ang kanyang ina. Naging emosyonal si Stale nang ipakita sa kanya ni Pride ang susi ng kanyang posas, na palihim niyang kinuha mula sa mesa ni Albert. Tatanggalin na sana ni Pride ang kanyang posas, ngunit sinabi ni Stale na siya at ang kanyang ina ay makakatanggap ng parusa kung tatakas siya mula sa kastilyo. Ipinaliwanag ni Stale na pagkatapos ng opisyal na abiso, mayroon lamang siyang 2 linggo upang manatili sa kanyang ina bago siya ipadala sa kastilyo, at umiiyak siya noong araw na naghiwalay sila, ngunit nagawa niyang magpaalam dito ng maayos. Natatakot siya na may ibang bata na papalit sa kanya kung tatakas siya,
sinasabing ayaw niyang may magdusa sa parehong kapalaran niya, kaya kakalimutan na lang niya ang kanyang ina at paglingkuran ito. Inisip ni Pride na mabuting bata si Stale at naalala niya kung paano siya minanipula ng kanyang karakter para patayin ang sarili niyang ina. Kaya, naging emosyonal siya, sinabihan siyang matulog ng mahimbing habang naglalakad siya palayo. Kinabukasan, pinirmahan nila ang kontrata at tinanggal ang posos ni Stale nang tanggapin siya ni Albert sa pamilya. Sinabi ni Stale kay Pride na nasa sabik siyang makasama ito, sinasabing paprotektahan niya ito habang tinatawag niya itong prinsesa. Sinabihan siya ni Pride na huwag maging masyadong formal dahil pamilya na sila ngayon. Ngunit ang katulong ng kanyang ama, si Chancellor Gilbert, ay pumunta sa kanila, pinayuhan si Stale na kausapin siya ng formal sa harap ng iba habang sinasabi niya kay Pride na siya ay naging isang mabuting sisidlan para sa isang reyna, dahil alam niya ang tungkol sa kanyang kakayahang manghula. Isinama ni Pride si Stale sa paligid ng bahay, ipinakita sa kanya ang aklatan, at sinabihan niya itong gamitin ito kahit kailan niya gusto. Kalaunan ay nakita niya itong may hawak na ilang libro, ngunit bigla itong bumagsak sa sahig habang humihinga ng malalim. Nilagnat si Stale at nagsimula siyang umiyak nang maalala ang kanyang ina. Napagtanto ni Pride na marami na siyang pinagdaanan at pinag-aralan pa niya ang paraan ng pamumuhay sa kastilyo. Naisip niya kung gaano kalupit ang kanyang karakter kay Stale. Kaya, nagsimula siyang umiyak. Tinanong siya ni Stale kung ano ang problema at niyakap siya ni Pride habang humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya siya matulungan dahil gusto niyang makasama niya ang kanyang ina. Nangako siyang hindi niya ito sasaktan, gusto niyang mapangiti ang lahat, at sinabihan niya si Stale na patayin siya kung magiging isang masamang reyna siya. Nakatulog si Pride sa kanyang kwarto habang iniisip ni Stale ang pagprotekta sa kanya. May nakita tayong eksena sa laro kung saan sinubukan ni Stale na patayin si Pride matapos siyang piliting patayin ang kanyang ina. Tinawag siya ni Pride na tanga, sinasabing hindi niya ito mapapatay dahil pumirma siya sa kontrata ng pagkaalipin. Tinanong siya ni Stale kung ano ang ginawa ng kanyang ina para maranasan ito, ngunit sinabi ni Pride na wala itong ginawa at gusto lang niyang makita siyang patayin ang sarili niyang ina para sa kasiyahan. Gusto nang mamatay ni Stale, ngunit binigyan siya ni Pride ng isang utos, sinabing hindi niya maaaring kitilin ang sarili niyang buhay. Napaluhod siya habang pinagtatawanan siya ni Pride, at naging determinado siyang maghiganti. Pagbalik sa kanilang mundo, nagising si Stale na nagsasabing nanaginip siya, ngunit hindi niya matandaan kung ano iyon. Habang naghahanda siya para sa kanyang susunod na lecture, napagtanto niya na dala niya ang panyo ni Pride. Naalala niya ang sandaling pinagsamahan nila ni Pride at naalala niya noong natanggap ng kanyang ina ang opisyal na abiso. Umiyak ang kanyang ina matapos itong matanggap, sinasabing hindi niya kailangan ang pera habang nagmamakaawa sa kanila na huwag kunin si Stale. Bago sila maghiwalay, nagpakita ang kanyang ina ng ekspresyon na katulad ng nakita niya kay Pride. Isiniwalat ni Stale na narinig niya ang tungkol sa pagiging inosente ni Pride, kaya naisip niyang manipulahin ito, dahil alam niyang magiging reyna ito. Dahil sa planong ito, ginawa niya ang lahat para maging isang huwarang katulong at huwarang rehente, iniisip na mababago niya ang mga patakaran ng bansa kung papabor siya rito. Ngunit naalala niya kung paano siya sinabihan ni Pride na patayin siya kung magiging isang kasuklam-suklam na reyna ito. Iniisip kung ano ang kinatatakutan niya. Sa sandaling iyon, lumapit si Pride sa kanya, sinabihan siyang sumama sa kanya dahil may gusto itong ibigay sa kanya. Dinala niya si Stale kay Albert na nagsabing gumawa siya ng exception para sa kanya, habang binibigyan niya si Stale ng isang envelope. Binuksan niya ito at nalaman niyang isang sulat ito mula sa kanyang ina na natuwa na maaari na siyang makipagpalitan ng mga sulat sa kanya na bumabati sa kanya. Napaiyak si Stale nang sabihin sa kanya ni Albert na ginawa ito sa kahilingan ni Pride. Ipinahayag niya na ang kanyang ina ay makakatanggap ng takdang halaga bawat buwan at tatanggap sila ng isang liham mula sa kanyang ina bawat buwan, ngunit isang liham lamang ang maaari niyang ipadala bawat taon. Niyakap siya ni Pride, sinabing mahal na mahal siya ng lahat, at naisip niya kung bakit takot na takot si Pride na maging isang masamang reyna gayong napakabuti nitong tao. Naging determinado siyang protektahan ito gamit ang kanyang buhay, nais niyang suklian ang kanyang kabaitan. Kalaunan, habang iniisip ni Stale kung ano ang dapat niyang isulat sa kanyang liham, narinig niya ang mga taong nag-uusap tungkol sa pagiging makasarili ni Pride. Kaya, tumingin siya sa bintana, ngunit hindi niya sila makita o marinig ng maayos. Ginamit niya ang kanyang kakayahang mag-teleport, nagtatago sa likod ng palumpong. Habang patuloy siyang nakikinig ng palihim, nakita ni Stale si Chancellor Gilbert kasama ang isang grupo ng mga lalaki at sinimulan nila siyang pag-usapan, sinasabing isa siyang karaniwang tao na tiyak na nahihiya dahil minamaliit siya ni Pride. Alam ni Stale na ito ay isang kasinungalingan at tila ikinakalat ito ni Gilbert para questionin nila ang pagiging karapat-dapat ni Pride na pumalit sa trono. Kaya, bumalik siya sa kanyang silid na nagpaplanong iulat siya, ngunit naisip niya na hindi nila siya paniniwalaan kung sino siya ngayon. Alam niya na kakailanganin niya ng higit pa sa katapangan, iniisip na kailangan niyang maging mas tuso kaysa sa iba upang makakuha ng mas maraming tiwala kaysa kay Gilbert.
Nagsusumikap siyang maging mas mahusay, nais na magkaroon ng panlabas na anyo na magugustuhan ng buong bansa upang maprotektahan niya si Pride mula sa maruruming matatanda. Si Stale ngayon ay tapat na sa kanya at hindi niya hahayaang maging reyna ang sinuman maliban kay Pride. Samantala, sinabi ni Rosa kay Tiara na makikilala niya sina Pride at Stale sa kanyang kaarawan bukas at kinabahan siya dahil hindi niya alam kung magugustuhan siya ng mga ito. Kinabukasan, nagtipon ang mga maharlika para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Tiara, pumapalakpak habang papasok sina Pride at Stale. Ipinakilala ni Stale ang kanyang sarili kay Rosa, sinabing isang karangalan ang maging bahagi ng kanilang pamilya. Nangako siyang tutulungan si Pride bilang susunod na regent, na nakakuha ng paghanga ng mga maharlika. Pumasok din sina Albert at Tiara, at naalala ni Pride kung paano dapat sumama si Tiara sa kanyang mga love interest upang alisin ang kanyang karakter, na magsisilbing tanging ilaw para sa bansa noong panahon ng pamumuno ng kanyang karakter. Iniisip ng mga maharlika na kamukha niya si Rosa. At sa sandaling iyon, nagsimulang magselo si Pride dahil hindi kailanman sinabi iyon ng mga maharlika tungkol sa kanya. Sumang-ayon siya sa kanila, dahil nakita niyang cute si Tiara. Ngunit sa kabila ng selos, determinado siyang huwag itong pahirapan. Ipinakilala ni Albert si Tiara sa kanyang mga kapatid, at inaabangan ni Pride ang pagkilala sa kanya. Natuwa si Tiara na makilala siya, tinawag siyang ate, at natagpuan ni Pride siyang kaibig-ibig, na inaasahan mula sa kaibig-ibig na bida sa laro. Nagpakilala rin si Stale, sinabing isang karangalan ang maging kanyang nakatatandang kapatid, ngunit napansin ni Pride na hindi siya nito tinatawag bilang prinsesa. Gusto niyang makipagtulungan dito upang suportahan si Pride, at sumang-ayon dito si Tiara. Natuwa ang mga maharlika na makita ito, habang napagtanto ni Pride na ginawa ni Stale ang kanyang hakbang upang ipaalam sa buong bansa na siya ang magiging reyna. Naghawak kamay ang magkakapatid, at ipinahayag ni Pride na paprotektahan nila ang bansa at ang mga tao nito, na nag-cheer sa kanya ang mga maharlika habang pumapalakpak sila. Sinabihan ni Rosa si Pride na huwag kalimutan ang sandaling ito, na sinasabing mataas ang kanilang inaasahan sa kanya. Ipinaalam ni Rosa sa lahat na umusbong ang kakayahan ni Pride sa precognition, kaya kinilala niya ito bilang ang susunod sa linya ng trono. Pagkatapos nito, pinuntahan sila ni Gilbert, sinabi sa kanila na ninakaw nila ang puso ng lahat. Pinuri niya ang hitsura ni Tiara, at sinabing sayang at hindi nito nakuha ang kakayahang manghula dahil maaari sana siyang maging reyna sa hinaharap. Ngunit pinutol siya ni Stale, at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Inamin ni Gilbert na bastos siya, at sinabing nagbago na si Stale dahil mukhang mula na siya sa maharlikang pamilya ngayon. Gusto niyang kausapin si Stale tungkol sa kanyang karaniwang pinagmulan, ngunit sinabi sa kanya ni Stale na kaya siya umabot sa puntong ito ay dahil kay Pride at gusto niyang ipagpatuloy ang paglilingkod dito kasama si Tiara dahil nagpapakita ito ng pasibo at agresibong pag-uugali. Tinanong ni Gilbert si Pride kung ano ang iniisip nito tungkol sa politika ng bansang iyon, at tinanong siya tungkol sa ibang mga taong may parehong kakayahan, ngunit biglang hinampas ni Albert ang kanyang ulo at kinaladkad siya palayo. Naisip ni Pride na katulad ni Stale si Gilbert, na ikinagulat niya, at nawalan siya ng pag-asa dahil hindi niya gusto si Gilbert. Pinag-usapan ni Rosa at Albert ang tungkol kay Pride, iniisip na malaki ang ipinagbago nito matapos niyang gisingin ang kanyang mga kakayahan. Inihayag ni Rosa na mayroon siyang masamang kutob tungkol kay Pride, ngunit hindi na niya ito makitang mangyayari dahil sa mga pagbabago sa kanya. Napansin ni Rosa na isang buwan pa lamang ang nakalipas mula nang sumama si Stale sa pamilya, ngunit hindi siya makapaniwala na handa itong gawin ang ganito kalayo para kay Pride. Lumapit ang commander na nagngangalang Rodri kay Pride, sinabi sa kanya na labis siyang naantig sa mga salita nito habang binabati niya ito sa pagkilala bilang susunod sa linya ng trono. Gusto niyang makilala nito ang kanyang anak sa hinaharap, at inaabangan ni Pride ang pagkikita nito. Sinabi ni Rosa na kahit papaano ay nagbago na ang hinaharap, ngunit sinabihan siya ni Albert na huwag mag-alala dahil si Pride ay magiging isang dakilang reyna. Pagkatapos ng kaganapan, nakita natin si Pride sa labas na nakatitig sa langit habang nanunumpa siya na sa loob ng 10 taon, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maglingkod sa bansa at sa mga tao nito. Nakita natin si Stale na nagsasanay sa hardin, ngunit nahiya siya nang marinig niyang ikakasal na siya kay Pride. Nalaman natin na karaniwan sa mga ampon na kapatid ang magpakasal, ngunit nawalan ng focus si Stale. Nagmadaling lumapit sa kanya ang mga babae, at ginagamot ni Tiara ang kanyang mga sugat. Nalaman natin na sa laro, si Stale ay talagang nagkakaroon ng damdamin para sa kanya. Kaya, napaisip si Pride kung mangyayari rin kaya iyon. Naisip niya kung paano nagbago ng husto ang kanyang mundo, ngunit nagpasya siyang subukan ng isang bagay upang makasiguro. Nilabanan niya ang instructor at madali niya itong natalo. Nalaman natin na ito ang unang pagkakataon na humawak siya ng espada. Kaya niyang maging dalubhasa sa pagtatanggol sa sarili sa pamamagitan lamang ng panunood, at napagtanto niya na mayroon siyang mga cheat ability na siyang dahilan kung bakit siya ang huling boss.
Hindi makapaniwala si Stale na ganoon siya kalakas, iniisip na hindi na siya kakailanganin. Ngunit sinabihan siya ni Pride na huwag pang hinaan ng loob, sinasabing sigurado siyang balang araw ay magiging mas malakas ito kaysa sa kanya. Bumalik si Stale sa kanyang pagsasanay, ngunit pagkatapos ng pagsubok na ito, naisip ni Pride na ang kanyang kapalaran ay ang pag-usad pa rin sa kwento ng laro, ngunit umaasa siyang makakasama niya sina Stale at Tiara. Pumunta si Pride upang obserbahan ang mga maharlikang kabalyero. Sinalubong siya ng bise-kapitan na si Clark, ngunit nagtataka si Pride kung bakit wala ang kapitan. Sinabihan siya na ang kapitan ay tinawag para sa isang magkasanib na pagsasanay militar kasama ang kalapit na bansa. Naisip ni Stale na bastos para sa kapitan na wala sa tabi para sa unang obserbasyon ni Pride, ngunit lubos na nauunawaan ni Pride, na sinasabing sigurado siyang magiging mahusay ang mga kabalyero kahit wala ang kapitan. Binantayan ni Pride ang mga kabalyero habang nagsasanay sila, at lubos siyang humanga sa kanilang mga kasanayan. Ngunit naisip niya kung paano ginamit ng kanyang karakter ang lahat ng mga ito upang gawin ang kanyang nais sa laro. Sa sandaling iyon, isang kabalyero ang sumugod, ipinaalam kay Clark na ang grupo ng kapitan ay inatake habang papunta sila sa kalapit na bansa. Naisip ni Clark na kailangan muna nilang maihatid si Pride sa ligtas na lugar, ngunit iginiit niya na pangasiwaan ang operasyon. Tumungo sila sa conference room kung saan nakita natin ang kapitan, si Rodri, na nag-uulat ng sitwasyon. Nabanggit ni Stale na nakakapag-usap sila dahil sa kakayahan ng isa sa mga kabalyero. Nakita natin na napapaligiran si Rodri, ngunit nabanggit niya na wala pang nasawi. Sinabi sa kanya ni Clark na nagpadala na sila ng mga reinforcement, ngunit 30 minuto pa ang layo nila. Hindi sigurado si Rodri kung kaya nilang maghintay ng ganoon katagal dahil nauubusan na sila ng bala. Gayunpaman, may plano si Pride. Ipinahayag niya na kayang i-teleport ni Stale ang kahit ano sa bigat ng katawan niya basta't mayroon siyang mga coordinate. Kaya, sinabihan niya sila na maghanda ng mga supply na maaari nilang ipadala. Nakita natin si Stale na nagpapadala ng mga supply, at nagawang mabawi ng mga tauhan ni Rodri ang kanilang moral. Hindi makapaniwala ang kapitan na itinago ni Stale ang ganitong kakayahan sa buong panahong ito, at iminungkahi ng isa sa mga kabalyero na maaari siyang magpahulog ng mga bomba sa kanilang mga kaaway, ngunit agad siyang pinagsabihan ni Rodri, tinawag siyang walang galang. Sinabi ni Stale na wala siyang pakialam kung utusan siya ni Pride na gawin ito, ngunit sinabihan siya ni Pride na huwag kailanman gawin ang isang bagay na tulad nito. Humingi ng tawad si Clark para sa kanyang tauhan at ipinaalala sa kanila ni Pride na ilihim ang kakayahan ni Stale, ayaw niyang gamitin si Stale sa digmaan, ngunit gamitin niya ang kanyang kakayahan para sa kanyang sarili at upang protektahan ang mga bagay na gusto niya. Iniulat ng isang sundalo na ang mga reinforcement ay 10 minuto ang layo. Inutusan ni Clark ang kalahati sa kanila na tulungan si Rodri habang ang kalahati naman ay hinuhuli ang kaaway sa tuktok ng bangin. Binalaan sila ni Rodri na mag-ingat sa kanilang pagtapak dahil hindi matatag ang lupa sa lugar. Gayunpaman, may naalala si Pride mula sa laro, habang bigla niya silang binalaan na huwag umakyat sa tuktok ng bangin, sinabing nakatanggap siya ng premonition na ito ay gumuho. Ginamit niya ang kanyang autoridad bilang prinsesa, at inutusan silang lahat na umatras. Nagmadaling umalis ang mga lalaki para magpaalam, ngunit nalaman natin na si Rodri ay naipit malapit sa bangin dahil ang kanyang binti ay nasabit sa isang nahulog na bato. Sinubukan niyang putulin ang sarili niyang binti, ngunit nabigo siya dahil mayroon siyang kakayahang /nullification, na siyang dahilan kung bakit hindi siya tinatablan ng pinsala mula sa mga espada. Akala ni Rodri ay katapusan na niya, ngunit biglang lumitaw ang kanyang anak, sinasabing isa siyang napakasamang ama at sinabihan itong mabuhay para sa kapakanan ng kanyang ina. Napalibutan si Rodri ng mga kalaban, at naghanda siyang makipaglaban. Akala ni Pride ay wala na siyang magagawa, ngunit napansin niya ang isang lalaki sa mga kalaban. Sinugod siya ng mga lalaki at nilabanan niya sila. Ngunit napagtanto nila na gumagana ang mga baril sa kanya. Kaya sinimulan nila siyang barilin. Lumuhad ang kanyang anak, nagmamakaawa sa isang tao na iligtas siya, ngunit sinabihan siya ni Pride na huwag mag-alala, sinasabing paprotektahan niya ang lahat sa kanyang bansa. Sinabihan niya si Stale na i-teleport siya sa lugar ng digmaan, ngunit sa tingin ni Stale ay masyadong mapanganib ito. Sinabihan niya si Stale na maniwala sa kanya, sinasabing magiging maayos siya, at ini-teleport niya siya palayo. Malapit nang patayin ng kalaban si Rodri, ngunit bigla silang binaril habang pumapasok si Pride. Tumalon siya pababa ng bangin, sinabihan silang maghanda. Ngunit sinabihan siya ni Rodri na tumakas. Inaangkin ni Pride na isa siya sa mga mamamayan nito, sinasabing tungkulin niyang protektahan ito habang sinugod niya ang kalaban. Sinimulan niya silang patayin, at hindi makapaniwala si Rodri na isa lamang talaga siyang 11 taong gulang na batang babae. 3 lalaki ang sumugod sa kanya, ngunit tinalo niya ang kanilang atake, at natalo silang lahat. Sinubukan ng mga lalaki na umatras, ngunit nakakuha siya ng baril, pinaputukan sila, at iniisip nilang isa siyang uri ng halimaw.
Nagsimulang gumuho ang bangin, ngunit nahuli ni Pride ang lalaking nakita niya kanina. Sinabihan niya si Rodri na hawakan ang lalaki, sinabing mamamatay silang lahat kung hindi niya gagamitin ang kanyang kakayahan. Malapit na silang durugan ng bangin. Nakakita tayo ng isang eksena mula sa laro kung saan pinapanood ng anak ni Rodri ang pagpatay sa kanyang ama. Inutusan ni Clark ang mga kabalyero na maghanap ng mga nakaligtas habang nagdadalamati siya sa pagkamatay ni Rodri, ngunit kinutya ni Pride ang namatay na kapitan, na sinasabing kaawa-awa ang pagkamatay nito. Sinabi sa kanya ni Clark na isinakripisyo ni Rodri ang kanyang buhay upang tulungan ang iba na makatakas, ngunit naisip ni Pride na hindi mahalaga iyon dahil namatay pa rin sila sa huli. Hindi siya nababagabag sa mga nasawi, sinasabing maaari siyang laging mag-recruit ng mga bagong kabalyero, at hinirang niya si Clark bilang bagong kapitan. Alam ng anak ni Rodri na nakita na ni Pride ang trahedya, ngunit hinayaan lang niya ang lahat na mamatay. Kaya, nagalit siya, iniisip ang paghihiganti para sa kanyang ama. Alam niya na wala siyang magagawa tulad ng ginagawa niya ngayon. Kaya, naisip niya na maging isang kabalyero tulad ng kanyang ama, at ginupit niya ang kanyang buhok, determinadong dalhin si Pride sa hustisya. Pagbalik sa kanilang mundo, bumagsak ang bangin kina Pride at Rodri, at nagsimulang matakot ang lahat sa pinakamasama. Ngunit isang kakaibang formation ng bato ang nakakuha ng kanilang atensyon. Gumuho ang formation nang dumating ang iba pang mga kabalyero at pareho silang nakaligtas. Labis ang tuwa ng mga kabalyero nang makitang nakaligtas ang kanilang kapitan, habang inutusan sila ni Pride na ikulong ang kanilang kaaway bago asikasuhin ang mga pinsala ni Rodri. Nagtaka ang mga kabalyero kung sino siya. Kaya ipinaalam sa kanila ni Rodri na siya ang prinsesa at nagulat ang lahat nang marinig ito. Sa conference room, nakatanggap sila ng ulat na nagsasabing walang nasawi at ikinatuwa ito ng lahat. Ngunit napagtanto ni Stale na ipinadala niya si Pride sa lugar ng digmaan, habang wala siyang nagawa para protektahan siya. Nais ni Rodri na bumalik agad si Pride sa kastilyo, at ipinaalam sa kanya na dumating na ang mga vanguard para ihatid siya pabalik. Sinabi sa kanya ni Rodri na maraming bagay ang gusto niyang pag-usapan sa kanya, kaya gusto niyang mag-schedule siya ng isang pagpupulong. Bumalik sila sa kastilyo at nagkaroon ng pagpupulong si Pride kasama ang mga kabalyero. Sinabihan niya ang mga kabalyero na sabihin ang kanilang mga saloobin habang pinasasalamatan sila sa paglilihim sa kanyang pakikilahok. Nagtataka si Rodri kung paano niya nalaman na ang kanilang kaaway ay isang gumagamit ng espesyal na kakayahan, at inaangkin niya na ito ay dahil sa kanyang kakayahang precognition, ngunit ito ay dahil talaga sa kanyang kaalaman sa laro. Tinanong siya ni Rodri kung bakit siya sumali sa laban ng mag-isa, sinabing dapat sana'y inalerto niya ang ibang mga kabalyero bago gumawa ng aksyon. Ipinaliwanag ni Pride na hindi sila makakarating sa tamang oras, at sinabi niya sa kanila na dahil sa mga limitasyon ng kakayahan ni Stale, siya lamang ang maaaring sumugod sa pinangyarihan. Nagalit si Rodri, sinabing hindi siya dapat pumasok sa lugar ng digmaan, kahit na walang makapagligtas sa kanya. Sinabi niya sa kanya na dapat ay ipinaalam na lang niya sa mga kabalyero at iniwan ang lahat sa kanila. Ngunit ikinwento niya sa kanya ang maaaring nangyari kung hindi siya nakialam. Pinatigil siya ni Rodri, ipinaalala sa kanya na sila ay mga kabalyero, kaya't malugod nilang iaalay ang kanilang buhay para sa bansa. Sinabi niya kay Pride na ang kanyang mga ginawa ay halos nagpahiya sa pamumuhay ng mga kabalyero, at maaari sana siyang magdulot ng kawalan ng pag-asa sa lahat ng kanilang mga kababayan kung siya ay mamatay. Napagtanto niya na may magandang punto si Rodri, dahil alam niyang hangad nito ang isang marangal na kamatayan. Ngunit naisip niya ang anak ni Rodri, dahil alam niyang malulungkot ito kung mamatay ang kanyang ama. Nagpatuloy si Rodri sa pagsermon sa kanya tungkol sa kahalagahan ng kanyang buhay, na sinasabing mas mahalaga siya kaysa sa kanila, kaya hindi niya dapat isugal ang kanyang buhay para sa kanila. Hiniling ni Pride na manahimik, inamin na nagsasabi siya ng totoo dahil ang kanyang mga ginawa ay nagdulot ng ilang problema. Ngunit sinabi niya kay Rodri na hindi lang siya ang nailigtas niya, na sinasabing iniligtas din niya ang mga kabalyero na malapit ng mapailalim sa kanyang pamumuno. Sinabi niya na ang mga kabalyerong iyon ang magliligtas ng mas maraming tao sa hinaharap dahil tungkulin nilang direktang protektahan ang mga tao. Tinuruan niya ang mga kabalyero tungkol sa kahalagahan ng kanilang buhay, sinasabing maraming tao ang mamamatay kung walang kabalyerong magpo-protekta sa kanila. Kaya, hiniling niya sa kanila na kalimutan na ang pagkamatay ng marangal at isipin na lang ang pagliligtas sa kanilang mga kababayan. Sinabi ni Pride kay Rodri na hindi niya naiintindihan ang kahalagahan ng kanyang buhay, ikinukwento niya ang tungkol sa mga taong nakapaligid sa kanya na nag-aalay ng kanilang mga puso sa kanya. Kaya, kahit na isa lamang siyang sundalo, gagawin din niya ang parehong bagay. Gusto ni Pride na iligtas ang mga tao sa tuwing makakaya niya habang ipinapaalala niya sa kanila ang kanyang posisyon bilang unang prinsesa. Sinasabi sa kanila na nabubuhay siya para sa kapakanan ng mga tao, kaya hindi niya hahayaan ang anumang hindi kinakailangang kamatayan. Gayunpaman, alam ni Pride na ang kanyang mga ginawa ay nagdulot ng gulo sa mga kabalyero, kaya taos-puso siyang humingi ng tawad para dito.
Nagsalita si Clark at sinabing hindi niya sinasang-ayunan ang pagkakasangkot ng maharlikang pamilya sa insidente, ngunit nagpasalamat siya sa pagliligtas sa mga kabalyero at yumuko sa harap niya habang nagpapasalamat sa pagliligtas kay Rodri dahil alam niyang mamamatay sana ito kung wala ang kanyang tulong. Sumama ang iba pang mga kabalyero kay Clark at pinasasalamatan si Pride sa pagliligtas sa kanilang kapitan at ang anak ni Rodri ay lumapit at nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanyang ama. Ipinahayag ng bata na isa siyang gumagamit ng espesyal na kakayahan ngunit sa palagay niya ay walang gaanong naitutulong ang kanyang kakayahan kaya sumuko na siya sa pagiging isang kabalyero. Gayunpaman, nang makita niyang nakataya ang buhay ng kanyang ama, pinagsisihan niya na wala siyang nagawa. Kaya, gusto niyang magsanay ng mas mabuti at nagsimula siyang umiyak habang tinatanong si Pride kung maaari ba siyang maging isang kabalyero tulad ng kanyang ama. Sinabi sa kanya ni Pride na kaya niya ito, sinasabing sinusuportahan siya nito dahil mayroon siyang kabaitan na umiyak para sa kanyang pamilya at ang pagnanais na maging mas malakas. Gusto niyang protektahan niya ang lahat pagkatapos niyang maging isang kabalyero at hinawakan niya ang kanyang mga kamay habang nangangako siyang paprotektahan siya gamit ang kanyang buhay. Tinanong ni Pride ang kanyang pangalan at isiniwalat niya na ang pangalan nito ay Arthur Beresford. Nagulat siya nang marinig ito habang napagtanto niya na ang bata ay talagang isang love interest sa laro. Naalala niya na si Arthur ang kapitan ng mga kabalyero at siya lamang ang may kasanayan sa espada upang talunin ang kanyang karakter. Sinabi ni Pride kay Arthur na nakita na niya ang kinabukasan nito, sinasabing sigurado siyang magiging isang marangal na kabalyero, ngunit naalala niya kung gaano kasama ang kanyang pagkatao. Kaya inutusan niya itong patayin kung magiging kaaway siya ng bansa. Biglang nadismaya si Rodri, at humagulgol habang nagpapasalamat kay Pride sa pagliligtas nito. Inamin niya na labis siyang natuwa na makitang muli ang lahat. At masaya siyang marinig ang pahayag ng kanyang anak na gusto niyang maging isang kabalyero, na sinasabing natutuwa siyang mabuhay. Masaya rin si Pride na nakaligtas ito. Ngunit iniisip ni Arthur ang sinabi nito, iniisip kung bakit niya sinabi iyon. Gusto niya itong protektahan kahit na ang buong mundo ay maging kaaway niya. Determinado siyang siguraduhin na hindi siya mapunta sa maling landas. Balak ni Arthur na patayin ang mga taong humahadlang sa kanyang daan. At kahit na magsimula siyang maglaho, gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang iligtas siya. Nakita natin na noong bata pa si Arthur, gusto niyang maging isang kabalyero tulad ng kanyang ama. Ngunit nang matuklasan niya ang kanyang kakayahan, na ginagamit niya sa pag-aalaga ng kanyang mga pananim, at nasasabik ang kanyang mga magulang na malaman ito, isa rin siyang gumagamit ng kakayahan. Hinahamon siya ng ibang tao dahil ang kanyang kakayahan ay hindi angkop para sa pagiging isang kabalyero. Kahit gaano niya kasikap na sanayin ang kanyang kakayahan, hindi ito nagbago. Kaya naisip na lang niya ang maging isang magsasaka. Ngunit matapos makilala si Pride, naging determinado siyang maging isang kabalyero. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay kasama ang kanyang ama at hiniling niyang matuto ng higit pa tungkol kay Pride. Sinubukan niyang magpatama, ngunit sa huli ay itinulak siya palayo. Gayunpaman, humanga si Rodri sa kanyang pamamaraan, iniisip na mas may talento pa ito kaysa sa kanyang sarili. Dumating ang kanyang asawa na nagtataka kung ano ang kanilang ginagawa, at nagulat siya nang malaman niyang sinusubukan ni Arthur na maging isang kabalyero. Ngunit mabilis na tumakbo si Rodri, sinabing may aasikasuhin siyang gawain, iniwan ang kanyang espada. Nagtataka si Pride kung kumusta na si Arthur, at nakita natin na sa laro, namatay si Rodri sa bangin, dahilan upang isumpa ni Arthur si Pride dahil sa madaling pagtapon ng buhay ng kanyang ama at pagsumpa na maghiganti sa kanya. Ngunit natuwa siya na nagawa niyang hikayatin itong maging isang kabalyero. Binisita ni Pride ang mga kabalyero, sinabi kay Clark na mayroon siyang ibabalik sa kapitan. Nang marinig ng ibang mga kabalyero na bumibisita si Pride, nagmadali silang lumapit sa kanya at naging popular siya sa kanila pagkatapos ng huling misyon. Nagmamadaling lumapit si Rodri at napansin ni Pride na tila nasaktan ang kanyang ulo. Itinuro ni Clark na nagiinuman sila buong gabi at pagkatapos ng pagsasanay kasama si Arthur noong umaga, na aksidente si Rodri. Natuwa si Pride nang marinig na nagsimula na si Arthur sa kanyang pagsasanay at sinabi ni Rodri sa kanya na nagtatanong si Arthur tungkol sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Arthur, dala ang kanyang espada kay Rodri, at nahiya siya nang makita niya si Pride. Ngumiti sa kanya ang lahat ng mga kabalyero, ngunit naghanda siyang umalis. Alam ni Clark na may gusto siyang sabihin kay Pride, ngunit sinabi ni Arthur na sasabihin niya rito pagkatapos niyang maging isang kabalyero. Bago siya makaalis, niyaya siya ni Stale na sumali sa kanyang pagsasanay, sinabing kailangan niya ng isang kapartner sa pagsasanay, at pumayag si Arthur. Ipinakita siya ni Stale sa kanilang silid ng pagsasanay, ngunit habang kinakausap siya ni Stale, nakita niyang kainahinala ang kanyang ngiti, iniisip kung ano ang kanyang pinaplano. Sinabi ni Stale na hindi kailangang maging formal sa kanya, sinabihan siyang isipin na lang siya bilang isang kaibigan. Sinimulan nila ang kanilang pagsasanay, at nagulat si Stale sa husay ni Arthur, iniisip kung talagang nagpahinga siya sa kanyang pagsasanay.
Ngunit sinabi ni Arthur na hindi na siya nakakahawak ng espada sa loob ng maraming taon. Sinabihan siya ni Stale na dapat siyang mag-try out para maging kabalyero, na isang sorpresa para kay Arthur dahil sa tingin niya ay baguhan pa lamang siya. Sa tingin niya ay aabutin siya ng hindi bababa sa 3 taon para maghanda. Ngunit naisip ni Stale na handa na siya at inalok niya itong suportahan sa anumang paraan. Nagtataka si Arthur kung bakit niya ito sinusubukang gawin siyang isang kabalyero at sinabi ni Stale na iyon ay para maprotektahan niya si Pride. Kahit na malakas si Pride, nag-aalala siya na patuloy itong magiging pabaaya sa hinaharap. Nagsasanay siya para protektahan siya. Ngunit alam niyang hindi siya sapat. Alam niya kung gaano kalakas si Arthur, kaya gusto niyang siya ang magpoprotekta sa kanya. Kakaiba para kay Arthur na isipin na isa lamang siyang baguhan. Ngunit habang iniisip niya si Pride, gusto niyang maprotektahan ito. Nagtataka siya kung bakit nagsisikap ng husto si Stale para sa kapakanan ni Pride. At iniisip ni Stale na magkapareho sila, na sinasabing utang niya ang lahat sa kanya. Kaya nangako siyang mabubuhay para sa kapakanan ni Pride. Nahihirapan siyang magtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ngunit matapos makita si Arthur na nanunumpa na paprotektahan siya gamit ang kanyang buhay, nagsimula siyang maniwala sa kanya. Gusto niyang maging kalasag ni Pride at sinabihan niya si Arthur na maging espada nito. Tinanggap ni Arthur ang kanyang paliwanag, pumayag na magtulungan para sa kapakanan ni Pride. Nagsimula silang magkasundo, at sinabi ni Arthur sa kanya na natatakot siya sa kanyang ngiti. Nagulat si Stale nang marinig ito, at sinabi ni Arthur na ito ang dahilan kung bakit siya naghinala sa kanya. Nagsimula silang mag-asaran, at natuwa si Stale na nakilala niya siya. Nakita natin si Pride na nagbabasa tungkol sa mga batas ng bansa habang naaalala niya na ginamit ito ng kanyang karakter upang gumawa ng mga kalupitan, kaya gusto niyang siguraduhin na hindi niya tatahakin ang parehong landas. Lumitaw si Pride sa silid ng trono kung saan sinabi sa kanya ni Gilbert na ang lalaking nabihag niya ay sangkot sa pagkawalan ng mga kabalyero mula sa isang kalyadong kaharian. Isiniwalat niya na ang lalaki ay nag-set up ng isang pagtambang matapos kumuha ng impormasyon mula sa mga kabalyerong nakakulong. Alam ni Rosa na nagbabasa si Pride ng tungkol sa mga batas ng bansa, kaya gusto niyang siya ang maghatol bilang magiging reyna. Pumasok ang kriminal sa silid at naalala ni Pride na ang pangalan niya ay Val, dahil alam niyang kinuha siya ng karakter nito para labanan si Tiara sa laro. Nalaman natin na buhay pa ang mga kabalyerong nakakulong. Kaya, kakailanganin nila ang gabay ni Val para mahanap sila. At gusto ni Rosa na banggitin ni Pride ang kanyang isinasaalang-alang habang nagbibigay siya ng hatol. Sinabi ni Pride na nakagawa si Val ng isang malubhang krimen. At sa palagay niya ay karapat-dapat siyang patayin, ngunit alam niya na kakailanganin nila siya para mahanap ang mga bihag na kabalyero, kaya isinasaalang-alang niya ang paglalapat ng isang kontrata sa pagkaalipin. Inutusan niya ang mga kabalyero na tanggalin ang busel nito. Habang papalapit siya rito, tinatanong kung paano niya gustong parusahan, habang ipinaliwanag niya na aalisan siya ng kanyang malayang pagpapasya pagkatapos niyang pumasok sa kontrata sa pagkaalipin. Kaya maaari siyang magdusa ng isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Ngunit sinabi sa kanya ni Val na ayaw niyang mamatay. Kaya sa huli ay nagpasya siyang palayain siya pagkatapos niyang pagsilbihan ang kontrata. Sinabihan ni Rosa si Pride na tuparin ang kontrata at pinirmahan niya ito, ngunit nag-aalala siya na baka mapunta siya sa parehong landas ng laro at magsimulang maging masama. Pinirmahan din ni Val ang kontrata, na nagpapahintulot dito na magkabisa habang ibinibigay sa kanya ni Pride ang kanyang mga utos, na pinipilit siyang maglingkod sa maharlikang pamilya at mamuhay ng tapat at malaya sa karahasan. Pagkaraan ng ilang panahon, isiniwalat ni Stale na nailigtas na ang mga kabalyero. Kaya, nilapitan ni Pride si Val, sinabihan siyang sabihin ang kanyang saloobin. Tinawag niya itong isang halimaw, na ikinagalit ni Stale, ngunit nagpasya pa rin siyang palayain siya, na sinasabing iiwanan niya ito ng 2 utos na dapat sundin. Ang unang utos ay protektahan si Tiara kung sakaling may emergency at nagulat ang lahat nang marinig ito. Pero sabi ni Pride, ito ang pinakamataas na prioridad. Kaya pwedeng suwayan ni Val ang kanyang mga utos para kay Tiara. Ang pangalawang utos ay ang bumalik sa kanya kung sakaling kailanganin niya ng tulong. At pinalaya niya ito, inutusan siyang umalis ng kastilyo. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga paalaban sa kanyang kalooban. At habang nagsisimula siyang maglakad, tinanong niya ito kung bakit niya ito ginagawa. Sinabi sa kanya ni Pride na maaaring ito ay batay lamang sa walang batayan na takot, at inihatid siya ng mga gwardya palayo. Naisip ni Stale na masyado siyang mapagparaya, na sinasabing karapat-dapat si Val sa isang malupit na parusa. Ngunit nakikita siya ni Pride bilang isa sa kanyang mga sakop. Kaya, binigyan niya ito ng isa pang pagkakataon, alam niyang gusto pa nitong mabuhay. Nagtaka si Tiara kung hadlang ba siya dahil hiniling ni Pride kay Val na protektahan siya, iniisip na mahina siya. Ngunit sinabi ni Pride sa kanya na mahal niya ito, sinasabing gusto lang niyang protektahan ang mahalaga sa kanya.
Inihayag niya na mahal din niya si Stale, sinabi sa kanya na gusto niyang maging ate niya hanggang sa huli. Nalaman natin na masaya si Pride na makasama sila at gusto niyang maalala nila na mahal niya sila kahit na may mangyaring masama sa hinaharap. Malapit na ang oras para sa knighthood exam at nagkita sila ni Arthur, habang ibinunyag ni Pride na papanuurin nila siyang mag-ensayo araw-araw dahil iniisip niyang mas masipag siyang mag-ensayo. Nagkaroon ng sparring match sina Stale at Arthur at pagkalipas ng ilang araw, nakita natin ang mga lalaki na nagpapatuloy sa kanilang pagsasanay habang pumipitas ng mga bulaklak ang magkapatid. Binigyan ng mga magkapatid ng mga bulaklak ang mga lalaki habang isiniwalat ni Tiara na si Pride ang pumili ng mga bulaklak para sa kanila. Isiniwalat niya na ang mga bulaklak ay may kahulugan, ipinaliwanag na ang mga bulaklak ni Stale ay nagpapahayag ng katalinuhan, tagumpay, at pagiging karapat-dapat, habang ang mga bulaklak ni Arthur ay kumakatawan sa kabayanihan, lakas, at kagandahan. Naglagay siya ng mga bulaklak sa kanilang mga ulo, sinasabing maganda ito sa kanila, ngunit dumating ang oras para sa knighthood exam. Kaya, nagpaalam si Arthur sa kanila at lumabas. Pagkalipas ng 2 taon, nakita natin si Arthur na naglalakad papunta sa trono at lumuhad siya sa harap ni Pride, na nagsabi sa kanya na isa na siyang kabalyero. Pagkatapos ng seremonya, tinanong ni Stale si Arthur tungkol kay Gilbert, na tila nang iistorbo sa kanya noong kaganapan, ngunit isiniwalat niya na pinag-uusapan lang nila ang isang hindi pangkaraniwang espesyal na kakayahan. Binigyan ni Arthur si Stale ng isang kahon na naglalaman ng salamin, at sinubukan niya ito habang sinasabi sa kanya ng magkapatid na maganda ang itsura niya dito. Nanggugulo si Gilbert kay Pride tungkol sa kanyang panukala nang bigla siyang pigilan ni Albert at inilayo siya. Isiniwalat niya na nagmumungkahi ito ng isang batas sa pagpaparehistro ng espesyal na kakayahan kung saan ang mga tao ay kinakailangang iulat ang kanilang kakayahan, ngunit hindi niya ito nagustuhan dahil sa palagay niya ay nilalabag nito ang mga karapatang pantao. Sinabihan siya ni Stale na mag-ingat sa paligid ni Gilbert, at natawa siya nang maalala niya na nagkasundo silang dalawa sa laro, ngunit nalito si Pride dahil inakala niyang hindi isang karakter si Gilbert sa laro. Nalaman natin na maaari na ngayong mag-teleport si Stale nang higit pa sa kanyang timbang at inutusan niya itong dalhin sila sa lokasyon ni Gilbert. Itinapat sila ni Stale sa pasukan ng isang silid kung saan narinig nila si Gilbert na nakikipagtalo kay Albert dahil hindi natupad ang kanyang mga kahilingan. Isiniwalat niya na hindi siya masaya dahil mabilis nilang hinarap ang mga bagay na kinasasangkutan ni Pride. Ngunit kahit na pagkatapos ng 7 taon, hindi pa rin nila naibibigay sa kanya ang ipinangako. Sinabi sa kanya ni Albert na naiintindihan niya ang kanyang mga paghihirap. Ngunit nagalit si Gilbert at sinabing hindi kailanman maiintindihan ni Albert ang kanyang pinagdadaanan dahil ang kanyang kasintahang si Maria ay naghihingalo. Kaya kailangan niya ng isang taong may espesyal na kakayahan upang gamutin ang sakit nito. May nakita tayong eksena mula sa laro kung saan tinanong ni Gilbert si Pride kung ano ang ginawa nito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na siya ay natigil bilang isang matandang lalaki dahil sinabihan siya nito na gumawa ng batas na nagbibigay sa kanya ng ganap na kontrol sa mga bihirang espesyal na kakayahan sa mundo. Nalaman natin na ginawa niya iyon dahil inakala niyang makakatulong ang batas na iligtas si Maria, ngunit nagsimula siyang umiyak dahil alam niyang kasalanan niya ang lahat. Bumalik tayo sa kasalukuyan at sa wakas ay naalala ni Pride kung sino siya. Nabunyag na si Gilbert ay isang lihim na karakter sa laro, ngunit hindi siya nakilala ni Pride dahil iba ang hitsura nito. Nalaman natin na ang kanyang kasintahan ay may sakit na walang lunas, kaya humingi siya ng tulong sa karakter nito, at nangako ito na magpapatupad ng batas kapalit ng 5 taong paggawa. Ngunit kinabukasan pagkatapos maipatupad ang batas, namatay si Maria at pinilit ng karakter nito ang mga gumagamit ng espesyal na kakayahan na sumailalim o mamatay. Dahil sa pagkakasala sa nangyari, hindi na nagmukhang isang binata si Gilbert, at nakapagpalat-palat lamang siya sa pagitan ng isang matandang lalaki at isang batang lalaki. Inisip ni Pride na mamamatay si Maria pagkatapos ng ilang linggo dahil naipasa ang batas sa araw na iyon, at inabot ng ilang linggo bago maipatupad ang batas. Nakita nila si Albert na nag-uutos sa mga gwardya na halughugin ang kastilyo. Kaya, nilapitan siya ni Pride, tinanong siya tungkol sa kaguluhan. Ipinahayag niya na nawawala si Gilbert at pumunta sila sa isang silid kung saan ipinaliwanag ni Stale ang sitwasyon ni Gilbert kay Tiara habang naaalala ni Pride na ang karakter niya ay nagpasya sa pagbitay at digmaan ng hindi nakikinig sa opinyon ng iba. Dahil dito, napagtanto niya na maaaring ipinatupad agad ng karakter niya ang batas pagkatapos itong maipasa, na nangangahulugang maaaring ito na ang araw na mamamatay si Maria. Kaya, mabilis silang nagbihis ni Stale. Nakita natin si Gilbert kasama ang isang grupo ng mga tulisan na nangangakong babayaran sila kung makakahanap sila ng isang taong makakapagpagaling ng sakit. Ngunit tumawa ang mga lalaki, iniisip na wala ang kakayahang iyon. Akma siyang lalakad palayo, ngunit inatake siya ng mga tulisan, kaya lumaban siya, at napabagsak sila. Gayunpaman, isa sa kanila ang humawak sa kanya, at malapit na siyang saksakin nang biglang dumating sina Stale at Pride, na tinulungan siyang harapin ang mga tulisan.
Sinabi ni Pride kay Gilbert na mayroon siyang premonition na nagsasabing malapit nang mamatay si Maria. Sa isang flashback, nalaman natin na si Gilbert ay ipinanganak bilang isang ordinaryong tao at pagkatapos mamatay ang kanyang mga magulang, kinailangan niyang gumamit ng mga palihim na pamamaraan para lamang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nakilala niya si Maria habang tumatakas ito palabas ng kanyang kwarto at nalaman natin na humihina na ang kanyang kalusugan, kaya't ikinulong siya sa kanyang kwarto. Sinabi niya sa kanya na ito ang unang taong nakilala niya, hiniling niya rito na dalhin siya sa isang lugar kung saan makakakita siya ng mas maraming tao. Pinagbigyan ni Gilbert ang kanyang kahilingan, na nagpapahintulot sa kanila na makita ang lungsod mula sa malayo. Sinabi sa kanya ni Maria na ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya at inalok niya itong dalhin doon kahit kailan niya gusto. Tinanggap niya ang kanyang alok at mula noon ay sinimulan niyang baguhin ang kanyang buhay, nakakuha ng disenteng trabaho dahil binigyan siya nito ng dahilan para mabuhay. Isang gabi, isiniwalat ni Maria na mayroon na siyang fiancé. Kaya nagsimula siyang umiyak, ngunit sinabi nito sa kanya na mahal niya ito at hinalikan niya ito. Gusto niyang patuloy siyang makita hanggang sa siya ay mag-16 dahil doon siya magpapakasal. Ginising ni Gilbert ang kanyang kakayahan, ang eternal youth, na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang kanyang sariling buhay, at sinabi niya kay Maria na hindi na niya ito makikita ng ilang sandali, ngunit nangako siyang babalik sa kanya. Nag-focus siya sa kanyang pag-aaral, at siya ay itinalaga bilang tagapayo ni Albert, na ginawa siyang chancellor ng bansa. Bumalik si Gilbert kay Maria, hiniling na pakasalan siya, at niyakap siya nito habang tinatanggap ang kanyang alok. Sa wakas ay nasisiyahan na siya sa kanyang buhay sa palasyo. Ngunit isang araw, bumagsak si Maria dahil sa kanyang karamdaman. Sinabihan niya ito na mamuhay ng maayos kung sakaling mamatay ito, ngunit nangako siyang pagagalingin siya, na sinasabing gagawin niya ang lahat ng kailangan. Sa kasalukuyan, pinagbantaan ni Stale si Gilbert, alam niyang nakagawa ito ng mga krimen para iligtas si Maria, ngunit pinigilan siya ni Pride, na sinasabing si Gilbert ay sakop pa rin niya. Bumalik sina Pride at Stale sa palasyo, kung saan tinawag ni Gilbert si Pride, nagmamakaawan na tulungan siya. Nagpasya silang sumama sa kanya, habang inutusan ni Pride si Stale na i-teleport siya kay Arthur at sumama kay Gilbert sa silid ni Maria. Lumapit si Pride kay Arthur at sinabi niya sa kanya na gusto niyang magligtas ng isang tao, ngunit sigurado siyang magbabago ang buhay nito kung magpasya siyang tulungan siya. Sinabi sa kanya ni Arthur na ayos lang dahil binago na niya ang buhay nito, na sinasabing handa itong mamatay para sa kanya. Sumali si Stale sa kanila habang nagtataka si Pride kung bakit mukha itong isang matanda, ngunit sinabi niya rito na wala ng oras para magpaliwanag, at dinala niya sila kay Maria, na malapit ng mamatay. Inutusan ni Pride si Arthur na ipatong ang kanyang mga kamay kay Maria, na nagpapakita na may kakayahan itong pagalingin ang lahat ng nilalang. Nang ipatong ang kanyang mga kamay kay Maria, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw at agad na bumuti ang kanyang kalagayan. Nagpasalamat siya kay Arthur sa pagliligtas sa kanya habang binanggit ni Pride na hindi pa niya dapat alam ang tungkol sa kanyang kakayahan, habang alam niyang binago na naman niya ang kwento. Nagpasalamat siya kay Stale sa pagtulong sa kanya, nagtataka kung bakit nagbago ang kanyang katawan. Kaya, isiniwalat niya na binago siya ni Gilbert upang maging isang lalaking nasa hustong gulang upang matulungan siyang mas mabilis na gumalaw. Yumuko si Gilbert sa kanya habang ipinapahayag ang kanyang pasasalamat. At inamin niya na nakagawa siya ng mga hindi mapapatawad na gawain sa kanyang paghahangad na iligtas si Maria, na sinasabing handa siyang tanggapin ang anumang parusa nito sa kanya. Sinabi ni Pride na hindi niya ito maaaring patawarin, ngunit sinabihan lamang niya ito na ipaalam sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang mga krimen, at inutusan ang mga katulong na kalimutan ang lahat ng kanilang nasaksihan. Inutusan niya itong manampa na maglilingkod siya para sa mga tao at magpapatuloy sa paglilingkod bilang chancellor ng bansa hanggang sa siya ay mamatay. Nagsimula siyang umiyak habang naaalala ni Pride na nangako si Gilbert kay Tiara na paprotektahan niya ang mga tao sa pagtatapos ng laro. Nanumpa si Gilbert at nangako siya ng katapatan sa kanya, sinasabing hindi niya malilimutan ang kabaitang ipinakita nito. Nang gabing iyon, isiniwalat ni Arthur na alam na ngayon ng mga kabalyero ang tungkol sa kanyang mga kakayahan at nagtaka si Stale kung gusto pa rin ba niyang maging isang kabalyero dahil ang kanyang kakayahan ay nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanya, ngunit sinabi niya kay Stale na gusto niyang panatilihin ang kanyang posisyon. Nagsimula silang mag-usap tungkol kay Pride, iniisip na hindi siya patas dahil madali niya siyang pinakawalan. Inamin ni Stale na nalungkot siya dahil talagang kinamumuhian niya si Gilbert, sinasabing hindi siya karapat-dapat sa kanyang posisyon. Nagsimulang isipin ni Stale na hindi niya nagawang protektahan si Pride, nakikita si Gilbert bilang isang banta, at nagsimula siyang umiyak, ngunit sinabi sa kanya ni Arthur na mahusay ang kanyang ginagawa. Isiniwalat ni Arthur na dati ay nakakarinig siya ng maraming masasamang chismis tungkol kay Pride, ngunit lahat ng ito ay nawala nang simulan ni Stale na suportahan siya. Alam niyang hindi siya mapoprotektahan ni Stale mula sa lahat. Kaya, nag-alok siya ng tulong upang maisakatuparan ang gawaing ito.
Binanggit niya kung paano mas mature si Stale kaysa sa kanya kahit na mas bata pa siya, na isiniwalat na dati ay madalas siyang umiyak. Nangako si Stale na hindi iyak sa loob ng 5 taon. At sinabi ni Arthur na gagawin din niya iyon dahil gusto niyang magmukhang malakas sa harap nila. Sa isang maharlikang piging, isiniwalat ni Stale na kinasusuklaman niya si Gilbert, ngunit inisip ni Tiara na nagseselos lang siya. Alam ni Gilbert na hindi siya gusto ni Stale, kaya tinanggap niya ito bilang isang hamon at formal niyang inanunsyo na pakakasalan niya si Maria. Sa arena, naglalaban ang mga kabalyero para sa posisyon ng Imperial Guard, at nilinis ni Arthur ang sahig kasama ang lahat, na nagbigay daan sa kanya upang makamit ang titulo. Habang nakasakay sa karwahe, pinag-usapan nila kung gaano katindi ang kompetisyon dahil sina Rodri at Clark lamang ang hindi lumahok at lahat ay lumaban sa abot ng kanilang makakaya. Naisip ni Pride na bigyan ng pagtaas ang mga kabalyero nang biglang huminto ang karwahe dahil may isang lalaking nakaharang sa kanilang daan. Napagtanto niya na si Val iyon, kaya nagmadali siyang lumapit upang kumustahin ito. Nang araw na iyon, nagkamalay si Val at sinabi sa kanya ni Pride na dinala siya sa kastilyo. Muntik na sana siyang hindi igalang, ngunit pinigilan siya ng kontrata ng pang-aalipan, dahilan para mapaluhod siya. Nagtataka si Pride kung ano ang nangyari sa kanya, at isiniwalat niya na ang kontrata ang nagtulak sa kanya na bumalik sa kanya. Naalala niya na inutusan siya nitong bumalik kung kailangan niya ng tulong. Kaya tinanong niya ito kung ano ang kailangan niya mula sa kanya. Tumanggi siyang sabihin sa kanya ang tungkol dito, ngunit pinilit siya ng kontrata na magsabi ng totoo. Kaya sinabihan niya itong tulungan ang mga bata, sina Kemet at Sefek. Isiniwalat ni Val na sila ay kinuha ng mga human trafficker. At naalala ni Pride na hindi siya maaaring gumamit ng karahasan, kaya hindi niya mailigtas ang mga bata. Isinailalim siya ni Val sa house arrest. Kaya tinawag niya itong halimaw, ngunit sinabi niya na tutulungan niya siya dahil ilegal ang human trafficking at tungkulin niyang tulungan ang mga nangangailangan. Pagkaraan ng ilang sandali, nang binisita nila si Val sa kanyang silid, kung saan nila napagtanto na gumawa siya ng gulo. Binigyan siya ni Pride ng kanyang pagkain, ngunit agad niyang kinuha ang kutsilyo at inihagis ito kay Pride na nagpatarante sa lahat ngunit nakita natin na tinutukan lang niya ang isang gagamba. Inutusan siya ni Pride na matulog pagkatapos kumain, sinasabing kailangan niyang maging nasa mabuting kalagayan para mailigtas ang mga bata, ngunit sinabi niya na hindi niya kailangan ang kanilang tulong, dahil hindi raw mahalaga sa kanya ang mga bata. Nagtaka si Tiara kung bakit niya gustong iligtas ang mga bata, at sinabi niya na tinutulungan siya ng mga ito na mamuhay ng komportable. Kaya, nag-isip si Pride na ginagamit niya ang mga bata para gawin ang gusto niya. Sinabihan sila ni Val na iwanan na lang siya, at niyakap ni Pride si Tiara dahil alam niyang natatakot ito. Alam ni Pride na sensitibo si Tiara sa kalungkutan ng mga tao, iniisip na may dahilan kung bakit niya kinausap si Val. Sinabihan ni Pride ang iba na alagaan si Tiara habang ito ay nananatili sa silid ng kaunti pa, sinasabing magiging maayos din siya dahil siya ang amo ni Val. Sinabi ni Pride kay Val na ililigtas nila ang mga bata sa umaga, ngunit iginiit ni Val na hindi niya kailangan ng tulong. Tinanong siya ni Pride tungkol sa mga bata, kaya isiniwalat niya na sinusundan siya ng mga ito kahit saan siya magpunta dahil iniisip nilang mapoprotektahan niya sila. Tinanong niya ito kung ano ang hitsura nila at isiniwalat niya na pareho silang gumagamit ng mga espesyal na kakayahan. Isiniwalat ni Val na walang sariling layunin si Kemet kaya patuloy siyang sumusunod sa ibang tao at palaging inaalagaan siya ni Sefek. Kahit na hindi sila magkadugo, umaarte si Sefek na parang ate niya. Alam ni Val na may kakayahan si Kemet na magpasabog ng mga tao gamit ang tubig, ngunit hindi niya alam kung anong uri ng kakayahan ang mayroon si Kemet. Sinabi niya na ideya ni Sefek na sumunod sa kanya at tinuruan niya ang mga bata tungkol sa pera, ngunit sinimulan niyang suntukin ang pader, sinasabing nagsisimulan na naman siyang makaramdam ng sakit. Tinanong siya ni Pride tungkol sa kung ano ang mahalaga sa kanya, at sinabi niyang pera lang ang pinahahalagahan niya sa buhay niya, ngunit mas pinag-iisipan pa ni Pride, iniisip kung mayroon ba siyang mahalagang tao sa buhay niya. Sinabi ni Val na wala siyang pakialam sa kahit sino. Ngunit tinanong siya ni Val kung ano ang mararamdaman niya kung mamatay sina Kemet at Sefek. Nalungkot si Val, nakaramdam ng sakit sa kanyang puso, ngunit nagtataka siya kung bakit ganito ang kanyang mga iniisip, at sinimulan niyang suntukin ang sahig, sinasabing hindi niya mapigil ang isipin ng mga bata. Sinisi niya si Pride sa lahat, sinasabing dapat pinatay na lang siya nito para hindi niya maranasan ang sakit na ito. Napaiyak si Val, at nalito siya sa nangyayari. Kaya, napagpasyahan ni Pride na hindi niya maintindihan ang kanyang emosyon. Niyakap siya ni Pride, inutusan siyang huwag siyang itulak palayo habang ipinaliwanag niya na ang kanyang pagdurusa ay bahagi ng kanyang parusa. Tinuruan siya ni Pride tungkol sa kanyang emosyon, sinabing masama ang pakiramdam niya dahil nag-aalala siya sa mga bata, at umiiyak siya dahil parang isang pamilya na sila para sa kanya. Nakipagkita si Val sa mga human trafficker, ngunit tumanggi silang palayain sina Kemet at Sefek dahil 5 bata ang gusto nilang kapalit, ngunit 4 lang ang dala niya. Sinabi niya na siya ang pang-5, ngunit sa tingin nila ay hindi siya karapat-dapat.
Kaya ipinakita niya sa kanila ang kanyang kakayahan, dahilan para magbago ang kanilang isip. Sinabihan sila ni Val na palayain sina Kemet at Sefek, ngunit pinigilan nila siya, at sinabing hindi nila kailanman bibitawan ang kanilang mga paninda. Itinapon si Val at ang mga bata sa loob ng isang karwahe, at nalaman natin na ang 4 na bata ay sina Pride at ang iba pa. Nabunyag na bago nila puntahan ang mga human trafficker, nakaisip sila ng plano na pasukin ang base ng kaaway upang mapatay ng mga kabalyero ang mga human trafficker pagkatapos nilang iligtas ang mga bilanggo. Nag-aalala si Arthur na hindi gagana ang kanilang plano dahil alam ng publiko kung sino sila. Kaya, ginawa silang mga bata ni Gilbert at gumamit sila ng iba't ibang pagkakakilanlan. Nakarating sila sa base ng kaaway at tinanggal ni Stale ang kanyang mga pagkakagapos. Nagtaka ang mga kaaway kung bakit malaya si Stale. Kaya, sinunggaban nila siya, ngunit agad silang ipinadala sa isang bilangguan kung saan sinimulan silang tanungin ng mga kabalyero dahil gusto nilang malaman ang lokasyon ng kanilang base. Iniligtas ni Stale ang iba pang mga bata sa karwahe at nalaman natin na pinaghiwalay ng mga kalaban ang mga gumagamit ng espesyal na kakayahan mula sa mga ordinaryong bata. Sina Arthur, Gilbert, at Pride ay sumama sa mga ordinaryong bata sa isang selda kung saan narinig nila ang isang batang babae na tumatawag kay Val. Napagtanto ni Pride na sila ay sina Kemet at Sefek. Kaya nilapitan nila sila at sinabing mga kaibigan sila ni Val, ngunit hindi siya naniwala sa kanila na sinasabing walang kaibigan si Val. Inisip ni Sefek na nahuli si Val, tinawag siyang tanga dahil alam niyang hindi kailanman ilalabas ng mga human trafficker ang kanilang mga paninda. Nagtanong siya tungkol sa lokasyon nito, kaya isiniwalat ni Gilbert na pumunta si Val sa bilangguan ng mga gumagamit ng espesyal na kakayahan upang hanapin siya, ngunit nabagabag ang gwardya sa ingay, at sinabihan silang tumahimik. Samantala, iniligtas ni Val at Stale ang mga gumagamit ng espesyal na kakayahan, ngunit nagtataka si Stale kung bakit hindi nila natagpuan sina Kemet at Sefek. Inisip ni Val na itinatago nila ang kanilang mga kakayahan. May mga kislap na napansin si Stale mula sa malayo, at naisip ni Val na maaaring galing ito sa isang espesyal na selda. Sa sandaling iyon, nakita sila ng isang gwardya, ngunit mabilis siyang ini-teleport ni Stale palayo, sinasabing malapit nang dumating ang mga kabalyero. Nagpasabog si Val ng bomba na nakakuha ng atensyon ng iba pang mga gwardya, at ginamit niya ang kanyang kakayahan upang mahuli sila. Naisip ni Arthur na nailigtas na ang mga gumagamit ng espesyal na kakayahan, ngunit nag-aalala si Sefek kay Val, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan, pinasabog ang gwardya palayo. Pumasok si Stale sa espesyal na selda kung saan nakita niya ang isang batang lalaki na nakahiga sa lupa. Tinanggal niya ang mga pangharang ng magising ang bata. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Powell. Sinabi sa kanya ni Stale na maaari na siyang umuwi, naghahandang i-teleport siya palayo nang biglang lumabas ang kidlat mula sa kanyang katawan nang ibunyag niya na ayaw niyang umuwi dahil nagdudulot ito ng paghihirap sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Napagtanto ni Stale na wala na sa kontrol ang kakayahan ni Powell, ngunit naglakad siya paharap at sinabing isa rin siyang gumagamit ng espesyal na kakayahan. Ikinwento niya kay Powell ang tungkol kay Pride, sinabing magbabago ang bansa pagkatapos nitong maging reyna, at nangako siyang tutulungan siyang makahanap ng lugar na mapapabilangan. Patuloy siyang sinasaktan ng kidlat, ngunit nagawa niyang hawakan si Powell, na nag-disable sa kanyang kidlat, at tinanong si Stale kung bakit niya ito ginagawa. Ipinaliwanag niya na naiintindihan niya ang kanyang pinagdadaanan, at nagsimulang umiyak si Powell habang siya ay na-teleport palayo. Naisip ni Stale na bumalik kay Pride, ngunit siya ay bumagsak dahil sa kanyang mga pinsala. Samantala, dumating ang mga kabalyero sa lokasyon nang mapansin ni Arthur ang isang kabalyero na nagngangalang Alan, at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. Itinago niya si Pride mula sa mga kabalyero, at inutusan silang suportahan siya habang sumusugod siya sa kalaban. Tumakas si Arthur kasama siya, ngunit naabutan siya ni Alan at nakilala niya si Pride, ngunit inaangkin ni Arthur na nagkakamali siya. Nahuli ng mga human trafficker sina Val at Stale, naghahandang imbestigahan sila. Ngunit biglang dumating si Gilbert, sinabi sa kanila na dumating na ang mga kabalyero, na ikinatakot ng pinuno ng kaaway. Nagpatuloy si Gilbert sa pag-asar sa kanya, ngunit binaril siya ng amo sa braso. Nang makita ito, sumugod si Arthur sa kanila, tinutukan ang pinuno, habang inutusan ni Alan ang mga kabalyero na umatake. Hinamplas ni Arthur ang mga kalaban, ngunit banihag ng pinuno si Val, at pinagbantaan siyang papatayin. Kaya, tumigil si Arthur sa pakikipaglaban, at napigilan siya. Ibinalik ni Gilbert si Pride sa kanyang orihinal na anyo at pinalaya niya si Arthur, hiniwa ang mga kadena gamit ang kanyang espada. Sinubukan siyang atakihin ng pinuno, ngunit binasag niya ang mga kadena, na nagdulot sa kanya ng pagkataranta. Sinubukan niya siyang barilin, ngunit madali niyang hiniwa ang mga bala. Ayaw niyang madumihan ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya, kaya itinapon niya ang kanyang espada, ibinigay ito kay Alan, na siyang nagbigay ng pangwakas na atake.
Mukhang tapos na ang lahat, ngunit bigla silang nakarinig ng isang malakas na pagsabog nang magsimulang bombahin ng isang airship ang lugar. Nagsimula silang tumakbo papunta sa labasan, ngunit nakatanggap sila ng ulat na sina Kemet at Sefek ay nasa loob pa rin. Natagpuan ni Val si Sefek, ngunit sinabi nito na nakulong si Kemet. Kaya, sinubukan niyang iligtas ito gamit ang kanyang kakayahan, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Malapit nang gumuho ang kuweba, ngunit sinubukan pa rin niyang iligtas si Kemet, at inutusan ni Alan ang dalawang kabalyero na tulungan siya habang ang iba ay lumikas sa kuweba. Dinala nila ang mga bata, iniwan sina Pride at Arthur upang tumulong sa pagsagip kay Kemet. Nakita ni Val si Kemet sa isang butas, ngunit ang kuweba ay malapit nang gumuho. Kaya, sinubukan ng mga kabalyero na kumbansihin si Val na umalis, ngunit tumanggi siya, ipinaalala sa kanila na isa siyang kriminal, kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Sinabihan niya si Pride na huwag siyang bigyan ng anumang utos, ngunit sinabihan siya ni Kemet na harangan sila, at nagpapasalamat siya rito. Umalis sina Pride at Arthur sa kuweba, at nilapitan sila ni Sefek, tinanong sila tungkol kay Val at Kemet, ngunit sinabi ni Arthur na nasa loob pa rin sila. Babalik na sana si Sefek, ngunit pinigilan siya ng mga kabalyero. Kaya, ginamit niya ang kanyang kakayahan, binuhusan sila ng tubig. Nang makita ito, nakaisip si Gilbert ng isang teorya, at bumalik si Pride kay Val, inutusan itong tanggalin ang pader. Nagtaka si Val kung bakit siya bumalik, ngunit sinabihan siya ni Pride na hawakan ang kamay ni Kemet. Nagtaka siya kung ano ang plano nila, alam niyang hindi niya mahihila si Kemet palabas ng butas na iyon, ngunit matapos mahawakan ni Kemet ang kanyang kamay, inutusan siya ni Pride na kontrolin ang buong kuweba. Naisip ni Val na hindi niya ito magagawa, ngunit bigla siyang nakaramdam ng isang napakalakas na kapangyarihan habang ang kuweba ay agad na nagbabago. Nagtaka siya kung paano niya ito nagawa. Nawala ang mga durog na bato, na nagbigay daan sa kanya upang makipag-ugnayan muli kay Kemet. Bumalik tayo kay Gilbert, na nag-iisip na ang espesyal na kakayahan ni Kemet ay maaaring palakasin ang kapangyarihan ng isang ability user dahil naalala niya kung gaano kalakas si Sefek noong talunin niya ang mga gwardya, ngunit ang kakayahan nito ay mas mahina pagkatapos mahiwalay kay Kemet. Hindi ito kapanipaniwala para kay Val at sinimulan niyang kontrolin ang kuweba gamit ang kanyang kamay. Gumawa siya ng isang plataporma na nagsimulang gumalaw ng mag-isa at nakalabas sila sa kuweba. Tuwang-tuwa si Sefek nang makita si Kemet ngunit nakita natin ang isang lalaking nanunood sa kanila mula sa airship, na lumabas na ito ay invisible. Naghulog ang lalaki ng mga bomba mula sa barko na tumakip sa lugar gamit ang mga pagsabog. Malapit nang mahulog si Sefek sa bangin ngunit nailigtas siya ni Val at siya naman ay nahulog. Nagsimula siyang magtaka kung ano na ang nangyari sa kanya dahil hindi niya kailanman inakala na isusuko niya ang kanyang buhay para sa isang bata. Sa isang flashback, nalaman natin na iniwan siya ng ina ni Val noong siya ay 7 taong gulang. Malupit ang pakikitungo sa kanya ng mga tao, kaya natuto siyang lumaban at pumatay pa ng mga tao para mabuhay. Sumali siya sa isang kriminal na grupo para kumita, ngunit nahuli siya ni Pride, at pinapirma siya nito sa pang-alipin na kontrata bago siya pinalaya. Bumalik si Val sa kanyang bayan kung saan nakita niya sina Kemet at Sefek na inaatake ng ibang mga bata ngunit lahat sila ay tumakas matapos siyang makita. Hindi pinansin ni Val ang dalawang ngunit sinimulan nila siyang sundan kahit saan siya magpunta sa pag-aakalang paprotektahan niya sila. Sinubukan niyang tumakas dahil naalala niya na sangkot siya sa human trafficking ngunit sinusundan pa rin siya ng mga bata kaya sinubukan niyang gumamit ng puwersa ngunit hindi niya magawa dahil ipinagbabawal sa kanya ng kontrata ang paggamit ng karahasan. Alam ni Val na wala siyang magagawa, kaya nagpasya siyang huwag silang pansinin. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, anay na siyang kasama sila, at sinimulan pa niya silang turuan. Nagsimula si Sefek ng isang negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng tubig, at lumalim ang kanilang relasyon habang nagsisimula silang mag-alaga sa isa't isa. Ngunit isang araw, nahuli ng mga human trafficker ang mga bata, at sinalakay ng pinuno si Val, inutusan siyang magdala ng 5 bata kapalit ni Kemet at Sefek. Sinubukan niyang gumanti nang pigilan siya ng kontrata ng pang-aalipan, ngunit naalala niyang maaari siyang bumalik kay Pride para humingi ng tulong. Sa kasalukuyan, tinanggap ni Val ang kanyang kapalaran, masaya na nailigtas niya ang mga bata sa huli, ngunit naabutan siya ni Pride, at inutusan itong hawakan ang kanyang kamay. Tinawag niya si Stale, na agad na nagkamalay at nag-teleport sa kanilang lokasyon, na nagbalik sa kanila sa kaligtasan. Umiiyak sina Kemet at Sefek, iniisip na bumagsak si Val at namatay. Ngunit lumitaw siya sa kanilang likuran at labis silang natuwa nang makitang nakaligtas siya. Kinabukasan, binalaan ni Arthur si Pride na mag-ingat dahil hindi pa rin nila nahuhuli ang taong responsable sa pambobomba. Dumating si Val kasama ang mga bata at tinulungan niya si Pride sa paghahatid. Nagulat si Pride na nagawa niya ito sa isang araw dahil karaniwang inaabot ng 5 araw para makumpleto ang gawain, ngunit kinumpirma ni Stale na ang sulat ay tunay.
Nagpasalamat siya kay Val para sa isang mahusay na trabaho habang inanunsyo niya na siya at ang mga bata ang magiging eksklusibong tagapagdala ng maharlikang pamilya. Natuwa sina Kemet at Sefek sa narinig na ito at ipinahayag ni Pride na magtatatag sila ng isang paaralan sa bansa, ipinangako sa mga bata na mabubuhay sila ng mas maayos. Sinabi niya sa kanila na itatatag ang paaralan kung magdedesisyon silang gawin ang kanilang bahagi bilang mga tagapagdala at nangako si Val na tutulungan siya sa layuning ito, na tinatanggap siya bilang kanyang master. Pinanood ni Pride si Arthur habang nilalabanan ni Gilbert, ngunit mukhang wala siyang pagkakataon. At sinabihan ni Gilbert si Stale na sumali, ngunit tumanggi si Stale dahil ayaw pa rin niya sa kanya. Nangako si Gilbert na tuturuan sila ng isang pamamaraan kung makakatama sila sa kanya, isang atake na maaaring magpawala ng malay sa isang kalaban nang hindi nagdudulot ng pinsala. Interesado si Stale dito, kaya sumali siya sa laban, sinabihan si Arthur na magsasama-sama sila laban kay Gilbert. Sinundan nila siya sa pag-atake, ngunit naiwasan niya ang kanilang mga atake at madaling natalo sila. Dumating si Val na nagtataka kung ano ang nangyayari at inalok ni Tiara ang cake sa mga bata. Interesado si Sefek, niyaya sina Val at Kemet na sumama sa kanya. Kaya hinawakan ni Val ang kamay ni Kemet ngunit nahawakan niya si Pride na ikinainggit ni Stale at Arthur. Napagtanto ni Val ang pagkakamali. Kaya mabilis siyang umalis kasama si Kemet nang mapansin ni Gilbert na nadidistract ang kanyang mga kalaban. Bago umalis, sinabihan ni Tiara si Pride na mag-cheer para sa mga lalaki, iniisip na mapapasigla sila kung sasabihin niya sa kanila ang kanyang nararamdaman. Habang tumatagal ang laban, napansin niya na nabubugbog ang mga lalaki, kaya sinabihan niya silang tumayo. Sinabi niya na matalino at astig si Stale, at ipinagmamalaki niya na kapatid niya ito, habang si Arthur ay isang kamanghamanghang kabalyero na napakalakas na sa tingin niya ay kaya niyang talunin ang sinuman. Sinabihan niya silang manalo, at napansin ni Gilbert na seryoso na sila ngayon, kaya napagpasyahan niya na kayang ilabas ni Pride ang kanilang panloob na lakas. Patuloy niya silang pinapalakas habang sumusulong sila sa kanya, at nagawang tamaan siya. Pagkatapos ng laban, nakita natin na pagod ang mga lalaki, ngunit determinado si Arthur na maging mas malakas, sinasabing gusto niyang higitan si Gilbert. Naalala niya na wala siyang gaanong nagawa noong laban nila sa mga human trafficker, iniisip niyang hindi naman siya nagbago dahil hindi siya nakatulong tulad ni Stale, ngunit ipinaalala ni Stale sa kanya kung paano niya ginamit ang kanyang espada upang protektahan ang lahat, at ito ang nakatulong sa kanya na mapagtanto na nagawa niya ang kanyang bahagi. Sinabi sa kanila ni Pride na mahusay silang nakipaglaban at pinunasan niya ang mukha ni Arthur, sinasabing nabighani siya sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Ginawa rin niya ito para kay Stale. Naisip niya kung paano sila naging kahangahangang mga tao, at natutuwa siyang nakilala niya sila. Ipinaalala niya sa kanila na dapat nilang protektahan si Tiara at ang mga tao kahit ano paman, ngunit sinabi nila sa kanya na paprotektahan din nila siya, at natuwa si Pride na marinig ito. Inisip ni Pride ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ngunit alam niyang simula pa lamang ito at maaari pa rin siyang maging huling boss. Kaya, ipinasya niya na ipagpatuloy ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya. Ngunit doon nagtatapos ang video na ito. Tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo muli.